Hello guys, kamusta? So, we're here again for another vlog. And this time, wala tayo ngayon sa shoot, wala tayo ngayon sa field. So, pero, we will learn something today. So, most of you guys nagtatanong sa akin, ano ba yung mga cameras na suggestions natin for beginners? So, video na to, we will have two parts. So, first is, ano nga ba yung dapat natin i-consider kapag bibili tayo ng camera? Lalo na sa mga beginners or nagpaplano pa lang na pumasok sa photography or videography industry. So, number 2, yung top 5 choices natin ng mga cameras na pwede sa mga beginners. So, tara! Start na tayo. Hindi naman talaga importante kung anong brand ng camera. Kasi sabi nga nila, di ba, nasa gumagamit yan. Pero, this list of considerations na ibibigay ko sa inyo, ito yung mga dapat ninyong tandaan when choosing your first camera. So, alam naman natin na hindi biro ang photo and video industry, di ba? So, ang mga cameras, yung mga gears na pag-i-invest natin is hindi siya biro. So, dapat ang unang i-consider natin is yung budget natin. The higher your budget is, mas maganda yung camera or mas maraming kayang gawin yung camera na yun. So, kaya yung ibang mga professionals, mas mahal yung camera nila kasi mas napapadali yung trabaho nila. Hindi dahil yun sa ito yung bago or nakikiuso lang sila or ito yung latest, sumusunod lang sila sa uso. Hindi ganun yun. Kasi mas napapadali yung trabaho nila. Kaya they tend to buy more expensive or yung mga nasa professional level na camera. Second is, where will you use your camera? If gagamitin mo siya for photo and video or for photo lang or for video lang. So, that's another consideration if saan mo siya gagamitin. Sa team namin, alam naman ninyo na we are a photo and video team. So, yung mga camera na pinipili namin is may capability na to shoot good quality videos as well as good quality photos. Yung for photo is capable ba siya mag-shoot ng RAW? If video, capable ba siya mag-shoot ng 4K? Lalo na ngayon dito sa industry natin, napakabilis ng technology. I think meron na nga 6K. Pero right now, 4K is good na. Third is, will you be printing your outputs? Or you will use that digitally lang? If kailangan ninyo siyang i-print, so you need a larger format of sensors. So, dun yun yung pumapasok yung kailangan bang full frame, crop, or yung 4/3 na sensors. Yung noise ba na tinatawag, kapag nagtaas yung ISO natin, the more noise na mag-a-appear or yung mga tuldok-tuldok dun sa camera. So, lalo na kapag gusto ninyo is smooth na smooth yung prints natin, walang grains or walang tuldok-tuldok. Kapag mas malaki yung ating sensor, syempre, mas pwede tayong magtaas ng ISO level natin na hindi nagbe-break yung photo or yung video. Another consideration is the camera that you're gonna buy is capable on shooting manual mode. Always remember na yung camera nyo is dapat dun kayo matutong mag-shoot ng manual. So, the exposure triangle, so dun yung pagpapracticean yun, yung unang camera ninyo. So, kailangan ma-familiarize ninyo yung setting. So, kailangan kasi meron kayong camera na gamit na pwede nyong pagpraktisan na hawak ninyo siya palagi para ma-master ninyo yung settings. Next is, interchangeable ba yung lens? And marami bang lens na available dun sa brand na yon? So, that's another consideration. Now, punta na tayo sa inaabangan ng lahat. Na ang tanong ninyo is ano nga ba yung brand ng camera? Or ano bang mga camera yung good for beginners? So, syempre, nag-research ako. Parang 3 days ko ni-research tong mga cameras na to. Na palagay ko, makakatulong sa inyo as you begin or as you enter yung freelancing, photography, or gusto nyo matuto. Paano ko ba sila pinili? Una, syempre, yung presyo. Kung pasok ba siya dun sa, medyo hindi masyadong masakit sa bulsa. So, yung pangalawa is yung focus. Dahil nga masyado ng
advanced yung technology ngayon. So, yung mga camera ngayon nagkakatalo sa autofocus system. Third is yung megapixels niya. Kung crop sensor ba siya or full frame ba siya. So, that's another consideration na tinignan ko. And then, yung video output. Bukod dun sa photo, maganda ba yung video output niya? Yung iba sa inyo, syempre gustong pumasok na sa photography. Aside from that, syempre gusto natin itry yung video. Yung iba gusto pumasok sa video, and then syempre gusto pa rin itry yung photo since starting pa nga lang. Last is yung build. If solid ba yung pagkakagawa niya, yung camera na to. Or, kasi syempre, doon natin makikita kung tatagal ba siya. Dahil nga, yun yung gagawin nating pagpraktisan, di ba? Yung camera na yun. So, doon natin naaralin lahat. So, before we buy another camera. So, dapat syempre, tatagal and masusulit natin yung ibabayad natin dun sa camera na yun. Okay? Ready na kayo? Number 5 is Nikon ZFC. So, napakaganda na itong camera na to. So, may eye detection siya. So, napaka-importante niyan para sa mga portraits. Meron siyang 20.9 megapixels and it's a crop sensor. It shoots 4K at maximum of 30 FPS with audio inputs. So, it is good for video na rin. Yung build naman niya guys is medyo solid tong camera na to. It has a solid shell and metallic yung kanyang dials and magaan. Tatagal tong camera na to. So ito na, yung pinaka-importante, yung price. Right now, yung brand new niya is around 70K. Top 4 is Canon EOS R50. Isa ito sa mga nangunguna pagdating sa autofocus system. Maganda siya sa video as well as photo dahil meron siyang eye, face, and head detection. So, napakaganda ng autofocus system ng camera na to. And user-friendly rin siya. So, it has a 24.2 megapixels and crop sensor. And capable siya to shoot 4K at 30 FPS with an audio input. Wala nga lang siyang headset to monitor your audio. It is a light camera. Doon bumawi yung Canon sa build niya. Medyo parang plasticky yung build niya. Pero doon sa price level niya that's already good for a beginner camera. Price is around 47,000 in pesos. Okay, so not bad. Top 3. The Olympus OM DE-M10 Mark IV. Haba. AF niya it's a contrast detection autofocus system. It is a 20 megapixel cameras with 4/3 sensor. So ito yung tinatawag na micro sensors. Mas maliit siya compare sa crop sensors. Pero when it comes to video, meron siyang internal body stabilization with touch screen and flip monitor screen, and it is a 4K camera na rin. It is a light camera with front and top metal parts and some plastic. Wala siyang claim na weather sealed siya. Yung build niya is mukhang maganda rin naman. So yung price is around 40 to 45K brand new. Eto na guys, top 2 for my camera suggestion. It is the Sony A6 IV. So yung autofocus niya is may eye tracking siya, real-time tracking, face and eye detection. So, one of the best autofocus system sa mga camera is yung nasa Sony. It has a 24 megapixel crop sensor. It has a flip and touch screen na. It can shoot 40 at 30 FPS na rin guys. And yung 1080p niya, it can shoot up to 120 FPS. So, good for slow-mo na siya. Pero, yun nga lang, wala siyang internal body stabilization. So, yun lang yung medyo drawback niya. Sobrang maganda yung build ng camera na to. So, just like the A6 III, tumatagal and napaka-solid. And it ranges around 50K brand new. Ito na guys, yung pinaka-ihintay nyo, yung top 1. Actually, sinearch ko lang tong mga cameras na to. Itong huling camera na to, medyo nabilib ako dun sa specs. So, para dun sa price range niya, parang yung specs niya, dami niyang kayang gawin. Ito na, ready na kayo? Ito ay si Fujifilm X S10. Hybrid yung autofocus nito. So, may eye detection siya, face detection, plus contrast detection. So, pinaghalo
Ito pa guys, 26.1 megapixel crop sensor ang camera na to. Meron na siyang internal stabilization system. It can shoot 4K at 30 FPS and then touchscreen na siya. Nafi-flip pa yung screen niya. Meron na siyang audio input plus you can monitor it na through the adapter. So, napakaganda niya for video. It is a compact and light camera and metallic na rin yung gawa niya. I think it's magnesium alloy. So, mukhang matibay itong camera na to. And it's just around 55,000 brand new. Hindi ito sponsored guys ha. Ito lamang ay based dun sa research ko. Na-binase ko rin dun sa mga considerations na itinuro ko sa inyo. At the end of the day guys, gumagamit pa rin talaga yung lalabasan ng magandang photos or ng video natin. So, nasa editing style, nasa skills, nasa lens na gamit natin. So, hindi lang basta nasa camera. So, hopefully, makatulong itong video na to para sa decision nyo on how to buy your first camera. Hopefully, makatulong to sa pag-pursue nyo dun sa inyong photography and videography career. And always remember na lahat naman nagsisimula sa umpisa. So, continue shooting, continue to learn, invest on your skills, aside from your gadgets and your equipment. I hope this video helps, and if you want other discussions or other topics, so huwag kayong mahihiyang mag-comment and message lang kayo for other questions. Kita tayo again soon for another vlog. So, bye!